Magpapasimula na sa gawain ng ating Panginoon. Nandito po tayo ngayon sa Sunday School. Amen. 9 a.m. tayo. Praise God. Kaya po yung dinala ng ating Panginoon. Sino pong masaya ngayong umaga? Amen. Kaya kailangan ngayon invite natin ang banal na spirito. Amen. Bagamat maaga pa, pero ang kinin natin at tayo sasamahan ng Panginoon sa pag-aaral ngayong umaga. Amen. Bago ako magbigay ng mga teksto, pangunahan tayo ni Brother James sa pambungan na panalangin. Sa umagang ito, pwede po tayo magsitayo. Amen. Bago po yung manalangin, invite natin ang banal na spirito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong dakilang anak na si Jesus. Amen. Panginoon, ngayong umaga kami po ay lumalapit, humingi ng iyong habag. Panginoon, ngayon o Diyos, kami Panginoon God, ay tulungan mo Panginoon na makaunawa ng iyong salita, Panginoon God, na aming pag-aaralan ngayon, Panginoon, na hindi mawalan ng kabulan, kundi ito, God, ay lumago sa aming buhay, Panginoon, at ganun din, O God, upang malaya kang kumilos sa aming Panginoon. Alisin mo po, Panginoon God, ang mga pagdududa, pagkalinlangan, Panginoon God, at kausapin mo kami, Panginoon, at turuan ang aming puso na lumakad ayon, Panginoon, sa iyong sa katotohanan, upang maging ganap, Panginoon, ang pagsunod namin sa iyong kalooban, Panginoon. God, ipagalo mo ang karunungan sa iyong gagamitin ngayon, si Brother Matthew, Panginoon, pagyan mo siya ng panibagong langis, Panginoon God, mangusap ka sa pamamagitan niya, Panginoon God, at ang bawat salita na kanyang sasabihin, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon God, ay makapagbibigay, Panginoon, ng mga pangangailangan namin, Panginoon, upang sa ngayon ay lumagong kami sa pamumuhay spiritual, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, at kuberan ang gusaling ito ng iyong banal na dugo, Panginoon, maging sa lahat ng mga hindi pa nakapunta, ng mga kapatid namin, Panginoon, tulungan mo sila, Panginoon God, na makarating, Panginoon, ligtas, Panginoon God, at yan din, Lord, na excited ngayong umaga, Panginoon, sa pakikinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, inaangkin na namin, Panginoon God, ang katagumpayan ngayong umaga ito, Panginoon, ang kundi namin ibinibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Maraming po tayo magsimula. Amen. Sa mga nakarang linggo, amen, tayo nag-aral patungkol sa under orders, mga kapatid. Patungkol ito sa pagiging sundalo natin sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, ating pag-aaralan naman, pahanda ko ng mga notes nyo. Kung meron kayo sa cellphone, kung gusto nyo naman, meron kayo sa mga notebook. Amen. Para kayo ay makapag-take notes ng salita ng ating Panginoon na ating pag-aaralan ngayong umaga. Topic po natin ay patungkol sa preparation for calling. Amen. Paghahanda para sa pagtawag. Ang main text po natin, Exodus chapter 3 verse 1 to 15. Bibigay ko kay Ezekiel. Mahaba-haba ito pero importante itong salita ng ating Panginoon ating babasahin. Amen. At ang ibibigay ko din pong teksto para sa iba ay Exodus chapter 2 verse 11 to 12 kay Brother James. Exodus chapter 2 verse 11 to 12. At sa iba naman ay Exodus chapter 2 verse 15 kay Brother Matmat. Exodus chapter 2 verse 15. At sa iba pa Hosea chapter 10 verse 12. Malayo pa ito sa pangalawang punto pa natin kay Sister Gia. Hosea chapter 10 verse 12. Pahanda lang po. Amen. Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa paghahanda para sa pagtawag. Ang Panginoon po, mga kapatid, kapag nagsusugo, inihahanda niya muna ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, tignan natin ang paghahanda ng Panginoon sa mga bagay na ito. Babasahin ni Brother Ezekiel, Exodus chapter 3 verse 1 to 15. Exodus chapter 3 verse 1 to 15. Noon ay inaalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na paring sa Midian. Kanyang pinatnubayan ang kawan sa kabila ng ilang
at nakarating sa bundok ng Diyos, sa Horeb. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ligas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit hindi ito nasusunog. Sinabi ni Moises, "Ako'y pupunta sa kabila at titingnan ko itong dakilang panoorin ito, kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog." Nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. "Moises, Moises!" Sumagot siya, "Narito ako." Kanyang sinabi, "Huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dahong iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Sinabi pa niya, "Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Si Moises ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. Sinabi ng Panginoon, "Aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daig dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupain iyon. Sa isang lupain dinadaluyan ng gatas at pulot sa lugar ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hebeo at Jebuseo. At ngayon, ang daig ng mga anak ng Israel ay nakarating sa akin, at nakita ko rin ang pagpangapi na ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika, ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipsyo ang aking bayan, ang mga anak ni Israel." Sinabi ni Moises sa Diyos, "Sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel?" Kanyang sinabi, "Ako'y makakasama mo, at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking isinugo. Kapag nailabas na sa Ehipto ang bayan, sasambahin niyo ang Diyos sa bundok na ito." Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, "Pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila?" Sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ay ang ako nga." At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin ko sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga." Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan, magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Amen. Praise God. Purihin ang salita ng ating Panginoon ngayong umaga. Meron na nating pag-usapan, calling involves humbling. Lagay natin sa mga notes, ang pagpapakumbaba, ang pagpakumbabaan ay kasama sa pagtawag ng ating Panginoon. Kapag tayo tinatawag po ng Diyos, mga kapatid, nandyan yung pagtutuwid sa ating kalooban. Amen. Tayo ay pinagmumumbaba ng Diyos, itinutuwid ng Diyos yung mga maling pananaw natin sa buhay. Amen. Dito natin tinitignan yung kasaysayan po ng pagtawag kay Moises. Kung mapapansin natin, kung mababasa natin sa salita ng Diyos sa Biblia, ay kailangang malampasan natin yung mga bagay na inutos ng Panginoon sa atin. Kung saan siya, amen, niya tayo gagamitin. Una, greatest problem or obstacles to calling is sufficiency. Ibig sabihin, o kaya pride. Amen? Yung tinatawag na pride. Pinaka-problema po pagsubok, amen, sa pagtawag kagaya ng
amen, ng kaataasan, kayabangan, o yung tinatawag na self-sufficiency, o yung punong-puno, amen, sa ating mga sarili. Halimbawa na lang po nito mga kapatid, yung kayabangan natin, pride in what done already, or can do now. Ibig sabihin, ano yung nagawa mo na, amen, nagawa mo na, nagagawa natin ngayon, na ipinagmamalaki natin sa ating mga buhay. Amen. Talento, salapi, achievements natin, amen, na nagdadala ito ng kasapatan sa inaharap. Ibig sabihin, okay na to, sapat na to, nagawa ko na ngayon, nagawa ko na yan, amen, tama na yun, amen, yan na lang din ang magagawa ko sa susunod. Ibig sabihin, nagiging sapat na tayo ngayon pa lang. Yun po yung tinatawag na self-sufficiency. Amen. Pwede ka namang makagawa pa ng higit pa, pero pinagmamalaki mo na yung nagawa mo na. Amen. Hindi mo na ngayon nagagawa na mas mag-strive ka pa. Amen. Mas umangat ka pa sa tulong ng Panginoon na may magawa ka pang higit pa sa ginawa mo na. Amen. Sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. Na alam mo siya ang may gawa, hindi ikaw, amen, hindi ikaw ang may gawa nun, kundi ginagamit ka lang ng ating Panginoon. Amen. Pero ang problema po kapag may pride tayo mga kapatid, amen, feeling natin tayo ang gumagawa. Amen. Yung pagtatagumpay na ating nararanasan, kapag meron tayong tinatawag na pride, amen, nangyayari po, akala natin tayo ang may gawa nun. Pero ang problema po kapag may pride, amen, ito po ay bumubuo ng mga nakakasirang bagay para sa atin. Amen. Para hadlangan natin ang pagtawag ng Diyos na kumilos sa ating mga buhay. Kung ano po, amen, ano pa ang higit na ipinapagawa niya, ibig sabihin, higit pa na magagawa niya at higit pang bagay na magagawa natin sa tulong ng Diyos. Amen. Marami pa tayong magagawa kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin inaangkin yung mga tagumpay natin na sarili natin. Amen. Kundi inaangkin natin ang lahat ay tagumpay na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Nahadlangan yun dahil doon tayo sa nakatingin sa kayabangan, kataasan natin, mas may higit, amen, mas may higit pa kapag magagawa pero wala, mali na ang pananaw natin. Isa dyan po na mali na tinatawag yung we view God incorrectly. Amen. God is great. Sinasabi natin lagi, God is great, but He can get on board with my great plans. Ibig sabihin po, mali yung pananaw natin tungkol sa Diyos. Amen. Dakila ang Diyos. Sabihin natin minsan. Amen. Pero hindi siya pwedeng makialam sa mga dakilang plano na meron tayo. Amen. Ganun yung minsan nagiging problema. Nagiging tingin natin sa Panginoon. Sinasamba natin siya, pero kapag may plano na tayo, amen, akala natin yun ang mas matibay, amen, na plano natin. Pero mas dakila pa pala ang plano na kayang ibigay ng ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Sabi dito, alam kong dakila ang Diyos, pero yung plano ko ang masusunod. Wala nang mas malaking plano ng Diyos bukod doon sa pinaplano ko. So, ibig sabihin, amen, nakakahadlang ito sa pagtawag ng Diyos sa atin kapag yung plano na natin yung nasusunod sa ating buhay. May ganito akong plano, may mas dakila akong magagawa, amen, makakahadlang ito sa pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Tinitignan ng Diyos na mali, amen, kaya na nahadlangan ito sa pagtawag niya sa atin. Amen. Tinitignan natin siya na mali yung ginagawa niya. Pangalawa, we view people incorrectly. Sa paanong paraan, tignan natin ito minsan. Sa isang tao ay mali dahil sa kayabangan at mga nakamit natin. Amen. Pakiramdam po natin, mga kapatid, na tayo ay regalo ng Diyos para sa church. Sa paanong paraan? Para bang sinasabi natin, kapag wala ako, wala din yung church. Amen? Mapalad ang church na ito, sinasabi natin, kasi nandito ako. Mali yun, mga kapatid. Amen? Yung mga talento natin, yung mga binibigay natin, yung mga inahandog natin, ginagawa natin sa iglesia ng Panginoon, biyaya lang po yan ng ating Panginoon. Can you say amen? Amen? Feeling mo, sinuswerte ang church dahil sa iyo. Amen? Kung wala ka,
kawawa ang church. Amen. Minsan kapag pumapasok sa isip natin yan, mali po yan mga kapatid. Amen. Parang gano'n, nangyayari. Tinitignan din natin na ang panahon ay nagkakamali. Pangatlo, we view timing incorrectly. Sinasabi dito sapagkat ang kataasan ay nagdudulot sa atin ng maling pag-iisip. Amen. Kung sino ba talaga tayo? Yun bang pakiramdam natin mga kapatid? Paramdam natin na handang-handa na tayo. Amen. Hindi hinanda ko na ang aking sarili. Ibig sabihin, niready ko na yung sarili ko para sa pagtawag ng Panginoon. Minsan nagiging ganun tayo. Kayang-kaya ko na yan. Kapag tinawag ka ng Diyos, madali na lang yan yung pagsunod sa akin kasi kayang-kaya ko na yan. Nung nakaraan pang taon, hinanda ko na yung sarili ko eh. Amen. Minsan ganun yung sasabihin natin. Amen. Pwedeng makahadlang ito sa ating pagtawag ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Yun bang nakikita natin, dami kong naranasan eh. Yan pa kayang pagsubok na yan, di ko pa maalalampasan. Amen. Kaya ko na yan sa sarili ko. Minsan ganun po yung nangyayari sa atin mga kapatid. Nagpe-prepare tayo, pero ang Diyos po ang naghahanda. Kayo say amen. Yes. Hindi talaga tayo nagbibigay ng timing. Amen. Pero kung anong ibinigay ng Diyos sa atin, sumasabay po tayo doon. Amen. Kung anong binless nangyari sa ating buhay na blessing, sumasabay tayo doon sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya may mga pagkakataon na gusto mo na, pero ayaw pa pala ng Diyos. Meron namang gusto mo na, gusto na ng Diyos, amen, gusto na ng Diyos para sa atin, binibigay niya na, pero ayaw naman natin sumunod. Amen. Ganyan po yung nangyayari sa atin minsan kapag tayo tinatawag ng Panginoon. Amen. Kaya tignan natin ang panahon na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan sabayan natin kung anong sinasabi ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin, walang duda. Amen. Kung bakit may mga bahagi sa Biblia na nagsasabi na hindi malakas o matatalino ang mga pinili. Amen. Maging tayo ngayon na naririto, hindi tayo malalakas, hindi tayo mga espesyal na tao, pero ang Diyos po ang pumili sa atin bilang mga anak niya, mga kapatid. Kasi po kapag tayo natututo na, humahad lang na tayo sa plano ng Diyos. Sa paanong paraan? Amen? Kapag tayo napupuno na ng karunungan, minsan nagiging kataasan na yun sa atin. Amen? Okay na to, marunong na ako sa bagay na to, nagagawa ko na to dati, huwag mo na akong turuan, minsan ganun yung nangyayari sa atin. Hindi natin alam, humahad lang na pala tayo sa pagtawag ng ating Panginoon. Pangalawa, amen, so an important part of preparation for calling is humbling, lowering our pride, mga kapatid. Ang mahalagang bahagi ng paghahanda, amen, sa pagtawag ay yung pagpapakumbaba ng bawat isa sa atin. Binababa natin yung kayabangan na tinatawag, kataasan natin sa isa't isa. Makikita natin si Moises, kailangan niyang tumakbo at kailangan niya ding magtago. Amen. Babasahin natin sa Exodus chapter 2 verse 15. Oh. Ikaw ba yun? Ay, tama pala. Sa Shabbat pala yun. Saan ka sa 11 ba? Exodus chapter 2 verse 15. Nang mabalitaan ng Faraon ang bagay nito, ninais niyang patayin si Moises. Subalit si Moises ay tumakas mula kay Faraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Siya ay umupo sa tabi ng isang balon. Amen. So tignan natin mga kapatid, ibig sabihin naging pastol po siya ng mga tupa si Moises. 40 years siya doon naghirap, amen. 40 years siyang nagkaroon ng pagsubok, amen, dahil sa kanyang kayabangan. Kaya nangyari, napahiya siya sa mga taga-Ehipto dahil sa kataasan na meron siya. Amen. Alam po natin na si Moises, amen, siya po'y parang adopted child, amen, ng princess doon sa asawa ng Parao, amen, na anak ng Parao, amen. Mababasa natin doon sa Exodus, naging mataas yung tingin niya sa sarili niya, amen. Hindi niya na tinignan yung sarili niya na dito siya nanggaling, amen.
ganitong lahi siya nanggaling, kundi tinignan niya yung sarili niya na mas mataas. Kaya nangyari sa kanya, amen, binigyan siya ng parusa at pagsubok ng ating Panginoon. 40 years siya nagpastol, amen, ng mga tupa. Alam natin na pinatay niya rin yung isang taga-Ehipto dahil sinaktan yung Israelita na nagtatrabaho. Amen, pinatay niya, mga kapatid. Inilibing niya, pero may nakakita pala sa kanya na dalawang tao, amen, nakita niyang nag-aaway ang mga ito, kaya ginawa nilibak siya. Sinong nagtalaga sa iyo para maging pinuno sa amin? Gagaya mo pa kami sa ginawa mo sa mga taga-Ehipto? Kaya ang nangyari, tumakas si Moises. Kaya ang pagiging tinawag ay inihanda muna tayo sa ministeryo bilang isang taong mapagkumbaba para magamit po tayo ng Diyos. Hindi tayo magagamit ng Diyos kapag mas marunong pa tayo sa Kanya, mga kapatid. Amen? Dahil kapag wala ito, hindi natin mapapahalagahan, amen, ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya ang halimbawa po dyan kay Moises, 40 years yung reassessment of value niya. Amen, yun yung katumbas ng pagpapakumbaba niya na tinatawag. Kailangan siyang ilayo ng 40 years para matuto siya. Amen, kung gaano kataas, ganun din katagal ang mangyayari sa iyo. Amen. Kaya kung sa lupa, amen, sa una pa lang ay magpakumbaba ka na, amen, na mabilis kang magagamit din ng ating Panginoon. Amen. Ito po ay pangkaraniwan sa mga disipulo at sa mga batang pastol. Nandiyan po yung proseso ng pagpapakumbaba bilang proseso ng paghahanda. Amen. Kapag ikaw ay tinatawag ng lingkod ng ating Panginoon, amen, nandyan na sa iyo yung pagpapakumbaba na inilagay sa iyo ng Panginoon sa puso mo. Ang pastor, bago ka maging leader, amen, bago ka maging leader na tinatawag, amen, sa iba, kailangan mong maging magpakumbaba. Amen. Marami kang mararanasan bilang pastor, amen, may mas matataas pa sa iyo na makakausap mo, pero dahil inilagay ka dyan ng Diyos, amen, nagkaroon ka ng pagpapakumbaba, amen, sa ating Panginoon. Yan po ang nangyari sa ating mga pastor ngayon, amen. Ganon din po, mga kapatid, bilang disciple. Kung gusto mong mag-lead, nandyan yung kahapisan, pagsubok at kabiguan na tinatawag. Parang si Pedro po, nangisda kami buong gabi, pero wala kaming nahuli. Amen. Sabi pa ng mga alagad, bakit hindi namin mapalayas ang masasamang espiritu? Hindi yung tanong po na yun ang kailangan natin, mga kapatid. Ang kailangan po natin, amen, yung bang suriin natin yung sarili natin. Amen. Kung anong mali sa atin, anong kulang sa atin, amen, anong kondisyon natin ngayon na ating nararanasan, ano ba yung mas kailangan ko, kailangan natin na magawa sa tulong ng ating Panginoon. Pangalawa nating pag-usapan, calling involves disturbance. Amen? Yung pagtawag po ay kasama dyan ay ang abala na tinatawag o disturbance. Dahil madaming mga bagay, amen, para tayo ay handa. Marami ding mga bagay para tayo ay hadlangan sa pagtawag. Amen? Nandiyan ang kasalanan. Amen? Nandiyan ang kasalanan, hindi man siya pinakamalaking hadlang sa kalooban ng Diyos, pero hindi natin may tatanggi, amen, yung ibang bahagi ng kasalanan na meron tayo. Una, sin is often so obvious. Ibig sabihin, yung mga kasalanan na nagbebenta ng droga, pagnanakaw sa bangko, yan po yung hayag na kasalanan. Pero kailangan nating magbago sa mga bagay na yan. Pangalawa, greatest threat is complacency. Amen. Ang pinakamalaking hadlang ay yung pagsasawalang bahala natin. Amen. Hindi siya obvious na kasalanan, pero yun, amen, ay kasalanan sa loob natin. Yung nagiinom ka, amen, pumapatay, pero nakakahadlang yun sa kalooban ng Diyos. Pero ang complacency po, mga kapatid, ay kasalanan, hindi lang siya hayag, hindi halata, mukhang okay ka sa iba, pero compromise na pala yung nangyayari sa iyo. Amen. Yun po yung tinatawag na complacency. Ang dahilan dyan, una, tinatawag na satisfaction. Ay yung business as usual. Alam ko na ito kapag nagbe-business ka. Amen. Alam ko na ito, alam ko na yung pasikot-sikot sa business, kung paano lalago, kung paano bumabagsak. Amen. Ginawa ko na ito dati,
hindi ko na kailangan mag-effort pa. Amen. Ganyan nangyayari sa mga business ngayon. Okay ka na doon, ayaw mo nang higitan at mas mag-strive pa doon, mas umangat pa. Amen. Yung business mo sa tulong ng Panginoon. Ayaw mo nang masubok at matuto ka. Amen. Sa mga problema. Kaya yun ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Katulad po ni Moises, 40 years siya, mga kapatid, na nandoon sa Ehipto. Mula sa sanggol, 40 years siya doon. Amen. Mula sa pagkasanggol niya hanggang sa pagkatanda niya. Amen. Paulit-ulit na lang yung routine niya sa araw-araw. Tapos hanggang sa napahiya na siya, mga kapatid, dahil sa kayabangan niya. Kaya another 40 years yung paghihirap niya. Amen, na nangyari sa kanya. Nag-alaga siya ng tupa. Amen, sa ilang, mga kapatid. Maaari ding mangyari ito sa atin. Amen. Sa paanong paraan. Kagaya po ng iba, trabaho. Amen. Okay ka na sa trabaho mo, ayaw mo nang mag-effort pa. Ayaw mo nang manalangin pa ng mas maganda pang trabaho. Amen. Hindi mo alam, compromise na pala yung trabaho mo sa ministry. Nangyayari po yan, mga kapatid. Nasa bahay. Okay ka nang kapag linggo, nasa bahay ka na lang. Sa gabi na lang ako dadalo. Kasi yun lang yung gusto ko. Amen. Hindi mo alam, compromise na pala yun. Paulit-ulit sa negosyo. Nagiging routine na lang yung buhay natin sa araw-araw. Amen. Paulit-ulit na lang yung nangyayari sa atin. Pagising mo sa umaga, yun at yun pa din yung gagawin mo sa mga susunod na araw. Amen. Paulit-ulit na lang. We become averse to risk. Ibig sabihin, sila na lang muna. Amen. Pag lumago sa paglilingkod, ako na din yung next. Amen. Lalo sa mga maglilingkod, lalo sa mga may asawa na gusto maglingkod sa ating Panginoon. Minsan mga disciple, tinitignan natin na kapag may hahayo, amen, nahahamon, ikaw yung mas nauna pa, ikaw pa yung mas unang tinawag ng Panginoon, pero nangyayari, okay, sila na lang muna, tsaka na lang ako kapag nakita kong lumago na sila, amen, nag-prosper na yung ministry nila sa tulong ng Panginoon, naging fruitful na, doon ako hahayo. Amen. Nangyayari po sa atin yan, mga kapatid. We become averse to risk. Ibig sabihin, ayaw natin masubok tayo sa tulong ng Panginoon. Ayaw natin yung tayo ay nahihirapan. Gusto natin laging madali yung nangyayari sa atin. Pangalawa, we can become settled. Ibig sabihin, hardened to will of God. Ibig sabihin, ang tingin natin, maayos na to. Amen? Maayos na, pero nagiging matigas na yung puso natin sa kalooban ng Diyos. Amen. Hinahamon ka pa na pwede ka pang gamitin sa mas malawak na bagay, pero umiiwas ka na ngayon. Amen. Nangyayari yan, mga kapatid. Kaya nangyayari, tumatanggi ka sa pagtawag ng ating Panginoon. Hosea chapter 10, verse 12. Nababasahin ni Sister Gia. Hosea chapter 10, verse 12. Magkasing kayo sa inyong sarili sa katuwiran, magsigapas kayo ayon sa kaawaan, kung maling ninyo ang inyong pinabayaang butiran, sapagkat panahon na nahanapin ng Panginoon, hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katuwiran sa inyo. Amen. Praise God. Ayaw nating nasusubok tayo, mga kapatid. Kaya takot na tayong lumaban pang muli ng panibago. Amen. Na nakita natin sa verse na mas natatakot tayo. Okay na to. Okay na tayo. Ayaw na natin. Amen. Kaya ang pagtawag ay mayroong disturbance o may abala o pagsubok na tinatawag sa atin, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, amen, pangalawa, calling often involves disturbance. Una, if often in the form of interruptions. Ibig sabihin, meron tinatawag na crisis, mga pagsubok sa ating buhay, mga crisis na nangyayari. That makes us reassess life. Amen? May mga pagsubok tayo na hindi inaasahan sa ating buhay, minsan sa trabaho, sa financial na pangailangan natin. Nangyayari po yan. Amen? Pangalawa, dissatisfaction or happiness. Getting ready for a change. Amen? May mga nangyayari din po sa ating mga ganyang bagay. Amen? Hindi na tayo satisfied. Hindi na tayo nagiging masaya sa ating mga pagbabago sa ating buhay. Amen? Pangatlo, supernatural steering. God calls from the bush. Exodus chapter 3 verse 2.
Sino yung pinabasa ko nun? Wala pa no? Okay, kaya ano na lang, kay Vidring. Exodus chapter 3 verse 2. Ayan, babasa na yun. Diyan. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Amen. So mababasa po natin dyan mga kapatid na ang ating Panginoon ay nagpakita, amen, sa nagdiningas na apoy sa nakalagay dyan na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Ibig sabihin, kapag tinatawag ka ng Panginoon, aabalahin ka talaga sa ginagawa mo. Amen? Kung anong ginagawa mo, kapag tinawag ka ng Panginoon, kagaya na lang po ng ating mga nababasa natin ng mga disciples, many of those called were interrupted. Gaya ng mga disciples, yung isa doon, ang manging isda, amen, si Pedro, amen, yung isa naman doon, si Levi, na tinawag na Mateo, amen, ng ating Panginoon na siya ay nagko-collect ng mga buwis, amen, doon sa kanilang lugar, at si Elisha o si Eliseo din, mga kapatid. Our world, as it has been, is rocked, and we begin to face new possibilities. Ang mundo po natin, mga kapatid, ay parang isang malaking bato. Amen. Busy, yung iba sa paggawa ng mga sarili nilang buhay. Amen. Hindi na sila naghahangad na mas marami pang ma-encounter, na mas maganda pang bagay. Nagiging routine na lang nila sa mundong ito, amen, mga kapatid, yung kanilang focus, yung mga goal nila sa buhay. Hindi na nila tinitignan yung magandang posibilidad pa ng pagtawag ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo tinawag ng Panginoon, makikita ito, magugulat, ma-amaze yung sanlibutan sa nangyari sa atin. Kasi po, amen, lalo na sa mga pastor natin, marami silang achievements natin, amen, mga naging engineer, naging nurse, amen, marami silang mga nakamit sa buhay, amen, pero iniwan nila yon mga kapatid. Ibig sabihin, ay sinuko nila yung ganung bagay, mas nakita nila yung mas gagawin pa ng ating Panginoon. Kasi po ang pagtawag, amen, aabalahin ka ng Panginoon sa iyong ginagawa. Pangatlo nating tignan, calling involves encounters with God. Ang pagtawag, amen, ay nag-i-involves ng karanasan natin sa Diyos, mga kapatid. Kailangan, bago ka tawagin, amen, nararanasan mo na yung ginagawa ng ating Panginoon. Moses' calling involved a supernatural encounter with God. A burning bush that didn't burn up. Ibig sabihin, amen, naranasan ni Moises yung supernatural o yung, ano pong Tagalog ng supernatural po? Angat kalikasan. Angat kalikasan, amen, na hindi magagawa ng mundong ito, amen. Ang Diyos lang po makakagawa ng angat kalikasan na nangyari kay Moises. Ganon din po dapat tayo, mga kapatid. Nararanasan din natin yung angat kalikasan, amen, ng ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Reference points are formed. God shows Moises himself before he shows his purpose. Ibig sabihin, pinakita na muna ng ating Panginoon yung kanyang sarili, pinakilala niya kung anong kayang gawin niya bago niya pinakita yung dakilang plano niya kay Moises. Amen. Ganon din po yung nangyayari sa atin. Amen. Bilang mga tinatawag ng Panginoon, pinapakita niya muna ng ating Panginoon na tayo iaabalahin sa mga bagay na pinagkakabisihan natin. Amen. Papakilala niya yung sarili niya sa atin. Amen. Na dapat din nating makilala siya bago niya ipakita yung purpose, amen, yung plano ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabi dito, Exodus chapter 3, verse 6. Wala pa akong nabigyan ng kay Sister Nieves na lang po. Exodus chapter 3, verse 6. Tapos Exodus chapter 3, verse 14. Kay Brother Daniel na lang. 3:14 kay Daniel. Tapos 1 Timothy chapter 4 verse 16 kay Sister Daisy.
1 Timothy chapter 4, verse 16. Pabasa po ko, Exodus chapter 3, verse 6. Exodus chapter 3 verse 6. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Amen. Kung mababasa po natin dyan mga kapatid, pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili. Amen. Nangyari po kay Moises, amen, kaya natakot siya sa pangyayaring iyan na tumingin sa ating Panginoon. Amen. Pangalawa ay nakalagay dyan na Exodus chapter 3, verse 14. I am Jehovah. Exodus chapter 3 verse 14. Sinabi ng Diyos kay Moises, Ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa iyo, ni ako nga. Amen. So mabasa natin, ako ay ako nga. Sabihin, pinapakilala ng Panginoon yung kanyang sarili kay Moises, mga kapatid. So, next, the main focus in the calling is supposed to be God. Ang pagtawag po, mga kapatid, ay patungkol sa ating Panginoon. Amen. Tinatawag niya tayo para sumunod sa Kanya. If it is you, kailangan excited ka. Amen. Kapag tinatawag ka ng Panginoon, excited ka sa gagawin niya, sumunod ka lang, huwag kang maraming reason, amen, na maging hadlang, sumunod ka lang sa ating Panginoon, ipapakita niya yung dakilang bagay na gagawin niya sa iyong buhay. O if it is others alone, filled with love. Kailangan may puso tayo doon, amen. Kapag tinatawag yung iba, hindi tayo naiinggit, amen, kundi pinapanalangin natin sila upang sila'y makasunod din sa ating Panginoon. Weeping tears doesn't last or come and goes. Amen, mga kapatid. Pangalawa, 2 forms of supernatural encounters. Una dyan ay regular relationship natin sa ating Panginoon. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 16. First Timothy chapter 4 verse 16. Pakinggan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang iyong mga ito sapagkat ang paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Amen. Praise God. So mapapansin natin dito, kailangan meron tayong regular relationship sa ating Panginoon. Sa paano parang po ba yun? Yung lagi tayong tumatawag sa Kanya. Hindi tayo pumapayag na tayo nananalangin lang, walang nangyayari sa ating panalangin. Kailangan yung pagtawag natin sa Kanya, yung pagtawag ng Diyos sa atin, kailangan may nangyayari, amen, sa ating buhay. Kailangan, you need to learn who God is. Ibig sabihin, kailangan mong kilalanin kung sino ba ang Diyos. Amen. Kung sino ba yung tumatawag sa atin, kailangan natin matutunan yun, malaman. You need to feed on God. Jesus, my words are spirit life. Ibig sabihin, kinikilala natin ang salita ng Diyos na buhay. Amen. Buhay na nagbibigay ng buhay sa atin. Amen. Kailangan natin na napupunuan tayo ng salita ng Diyos. Upang tayo tawagin, amen, lalo na sa pagtawag ng ating Panginoon. Pangalawa, supernatural encounters with God. Amen. Yung mga angat kalikasan na encounters po ba? Pakikipagtagpo natin sa ating Panginoon. Amen. Katulad na lang yung supernatural bush. Amen. Kung mababasa natin kay Moises, nagpakita sa kanya, amen, ang ating Panginoon sa nag-aapoy, sanga, amen, sa puno. Amen. Katulad din ng snake. Amen. Yung ginawa ng ating Panginoon na yung tungkod ay naging ahas. Tapos biglang bumalik ulit sa pagkatungkod sa tulong ng Panginoon. Hindi kayang gawin ni Moises yun. Naranasan niya yun. Amen. Angat kalikasan na pangyayari sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At dito makikita natin at various point, we need a fresh encounter with God.
Amen. Kaya ngayong umaga, kamusta yung personal encounters natin sa Panginoon? Amen. Nararanasan mo pa din ba yung pagtawag ng Diyos sa'yo? Amen. Naalala mo pa din ba mga kapatid, yung una kang tinawag, excited ka pa? Kailangan natin alalahanin yun mga kapatid. Excited ka sa unang pagtawag ng ating Panginoon. Katulad ni Scott Lam, God met with me in prayer. Amen. Kamusta yung prayer life natin? Nagpe-pray pa din ba tayo ng hindi natin nararanasan yung kalooban ng Panginoon, yung presensya niya? Kaya kailangan pag nagpe-pray tayo, amen, nararanasan natin personal, amen, yung ating Panginoon. God is saying, Moses, you can work for me without an encounter with me. Amen. Hindi ka pwedeng, amen, sabi dito, hindi ka pwedeng magtrabaho sa Kanya o maglingkod sa Kanya nang wala kang personal na encounter sa ating Panginoon. Kasi po ang mangyayari kapag hindi personal yung encounter mo sa Panginoon, sarili mo lang yung pinaglilingkuran mo. Amen. Pero pag personal na pinakita sa iyo ng Panginoon na yung pagtawag niya, naranasan mo, amen, sasamahan ka diyan ng ating Panginoon. Amen. Disciples paid overtime. Waiting, amen. May mga pangyayari sa atin yan. Natatagalan tayo, amen, tumatagal tayo sa gawain, pero hanggang sa uli, nagiging naglalaho na tayo, may nangyayari po na ganyan, amen. Nagiging disyerto yung pagsubok sa atin, imbis na pagsubok, amen, ayaw mong malagpasan sa tulong ng Panginoon, mas nagiging disyerto, mas nagiging mabigat sa iyo, amen, yung pagtawag ng ating Panginoon. But ministry is like this. Faith then, people are depending on you. Amen. Sa ministry, may mga nakatingin sa iyo. Amen. Mga bago. Kaya kailangan, amen, bilang nagmi-ministry, nakikita sa atin yung pagtawag ng ating Panginoon. Hindi tayo basta nagmi-ministry, hindi basta natin ginagawa ito, kundi merong pagtawag ang Panginoon sa atin. Nakikita yung paglago natin sa tulong ng Panginoon. Kagaya din po, amen, ng halimbawa na lang din to kay Jonah. Amen, tinawag siya ng Panginoon. Amen, nangusap ang Panginoon sa kanya pero hindi niya sinunod. Ang nangyari, pumunta siya doon sa, inuutos ng Diyos na pumunta siya sa Nineveh, pero pinuntahan niya ay sa Tarsis. Amen. Sumakay siya ng barko, amen, ng bangka. Tapos bigla nagkaroon ng malakas na bagyo. Amen. At nangyari ay mas nagmalaki pa siya. Amen. Mas ang sinabi niya pa doon sa mga tripulante ng barko o bangka, tinatawag ay dahil sa kanya yung pangyayari iyon. Mas nagmalaki siya, kaya nangyari, sinabi niya itapon daw siya doon sa tubig, amen, sa dagat. Tapos doon niya na-encounter na kinain siya ng malaking isda na tinatawag. Amen. Tapos doon niya na-realize nung nasa bingit na siya ng kamatayan, amen, yung feeling na kinain ka ng buhay, madilim na sa paligid mo, patay ka na, amen, akala mo patay ka na sa sarili mo, kasi nandun ka sa bunganga ng malaking isda, amen, pinakita sa kanya ng Panginoon na personal, amen, yung kailangan niyang sundin yung ating Panginoon. May mga pagkakataon talaga na ganyan, mahirap yung may encounter natin, pero in the end, maganda yung patutunguhan natin kapag sinunod natin yung pagtawag ng ating Panginoon. Panghuli, if we set our hearts to respond, we can trigger this. Not manipulating God, amen? Hindi natin minamanipula yung ginagawa ng ating Panginoon, kundi God wants to meet us. Ibig sabihin, ang Panginoon gusto niya tayong makatagpo, amen, sa pagtawag niya sa atin. Amen. Kapag tinawag ka ng Panginoon, ibig sabihin, mas dakilang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. God showed up first sa Jeremiah chapter 29 verse 13 sa panguling teksto kay Sister Penny. Kaya mo po wala akong Bible. Okay. Kay Sister Maribel na lang po, Jeremiah chapter 29 verse 13. Jeremiah 29 verse 13. Hahanapin niyo ako at matatagpuan kapag hinanap niyo ako ng iyong buong puso. Amen. Praise God.
Amen. Kaya ngayon mga kapatid, bilang tinatawag tayo ng Panginoon, kailangan nating hanapin siya. Amen. Ma-encounter natin personal yung mga anak kalikasan na ginagawa ng ating Panginoon. Kaya ngayon, amen, magkaroon tayo ng desisyon na matibay. Amen. Kapag tinawag ka ng Panginoon, mag-yes ka kaagad. Amen. Katulad ng pinag-aralan natin noong nakaraan, amen, kailangan nating sumunod lagi sa ating Panginoon. Kaya ang topic natin ay preparation for calling. Diyan po tayo nagtatapos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Bilang mga tinawag ng Panginoon ngayong umaga, bakit tayo naging excited? Bakit tayo maagang dumalo? Amen. Dahil tinawag tayo ng ating Panginoon. Hindi mo man nararamdaman, pero tinatawag ka ng ating Panginoon kung bakit ka narito. Kaya ngayong umaga, magtatanong ako sa mga natutunan ng bawat isa. Mahaba pa yung oras natin sa biyaya ng Panginoon. Amen. Ang una kong tatanungin patungkol sa natutunan ay si Brother Widrain at ang kasunod si Sister Gia, sunod Sister Daisy, sunod si Sister Nieves. Amen. Praise God. Okay, pangunahan ni... Sige, okay lang. Mga natutunan mo sa pagtawag ng Panginoon. Ang tanong, para sa iyo, ano ang pagtawag ng Panginoon? At yung natutunan mo, dagdag na din. Para po sa akin, ang pagtawag po ng Panginoon, hindi po yung tayo may gusto nito. Actually, pagkagustuhan lang po natin, parang hindi tayo tutugon, kumbaga, kung para sa sarili natin. Ba tayo, anong purpose ba tayo susunod sa ating Panginoon? Pero ang Panginoon po ang pumili sa atin. Tapos ang natutunan ko po, pag tinatawag po pala tayo ng Panginoon, hindi mawawala yung mga humahad lang o yung mahatak sa atin panalayo. Kasi ang Panginoon may magandang plano siya sa atin. Bilang tayo naggagamit sa Panginoon, pinahintulutan niya yung mga pagsubok, yung mga problema, tinitignan niya kung tayo tapat or tinitignan niya yung ating pananampalataya. Sa tulong ng Panginoon, ngayon ko lang natutunan bilang kabataan dito na dati pag binigyan ako ng problema, sinisisi ko yung Panginoon. Panginoon, ba't mo ko binibigyan ng problema? Madami namang tao dyan, ba't sa akin pa? Ganyan. Sa tulong ng Panginoon ngayon, pag binibigyan ako ng problema, mas lalo akong nasasayahan. Kasi bakit? Kasi pagtapos ng problema na yun, may pagpapalang ibibigay sa akin yung Panginoon. Tapos iniisip ko, binigay niya yun. Binigay niya sa akin, hindi niya rin nahayaan na matatalo ko doon. Kaya kailangan ko lang gawin manalangin sa tulong din po ng Panginoon. Kasi dati, nung wala pa ako sa Panginoon, madali lang ako sumuko. Madali lang ako pag may unting problema, ganyan. Madidisappoint na ako kasi mahina po yung ano ko dati, lalo na hindi ko kilala yung Panginoon. Pero ngayon tinutulungan niya ako kahit anong pagsubok o mataas man yan, hindi tayo pababayaan. Kaya maraming salamat sa Panginoon, sinamahan niya ako at kinilos. Yun lamang po sa Diyos po. Sunod po si Sister Gia. Yung sa akin naman, yung nagrama sa akin kanina is yung the calling of God involves disruptions or interruption. So, kung mapapansin natin si Moses, nung tinawag siya ng Panginoon, ano na siya, actually settled na siya dun sa kung anong meron siya eh. Magpapastol na siya, meron na siyang tinatawag na, meron na kumupkup sa kanya ng pamilya. And then tinawag siya ng Panginoon, tapos pinabalik pa siya dun sa Egypt, kung saan ayaw niyang bumalik kasi meron nga siyang napatay na Egyptian. So kung i-relate natin to sa present time, yung disruptions is minsan we're at the peak of our career. Humahataw tayo sa trabaho, nasa promotion tayo, may balak tayong maybe mag-abroad, nakasettle na tayo doon. However, hindi mo alam kung anong timeline ng Panginoon. Tatawagin ka sa peak ng career mo, kung saan andun ka na sa kung tutuusin na sa pinaka-successful na time ka na ng buhay mo, doon ka tatawagin ng Panginoon. So doon matitest kung kaya mo bang iwan yan para sa gawain ko. Let's take Pastor Jing Liang, mas yung Pastor Albert Discipline, di ba? Si Pastor Jing, lawyer siya, and kung tutuusin pa rin na siya sa tawag dito,
ito sa government, something, di ba kung anong tawag sa court. And then si Pastor Albert Disciplia naman is, gusto niyang mag-abroad. Pero, nung tinawag sila ng Panginoon, mas pinili nila kung ano yung mas mahalaga, which is yung, they gave up their careers para lang matugunan yung calling ng Panginoon. And then papansin din natin ang binasa natin yung hanggang 15 ang daming reasons ni Moses bago siya tumugon. So tayo din, ang dami nating reasons para tumugon, pero hindi natin alam. Andiyan ang Panginoon para gabayan tayo. Yun lang po. Ang ating magandang mami, Sister Neves. Sister Daisy na lang. Para po sa iyo, ano yung paghahanda ng Diyos sa pagtawag niya? Ano yung magiging mga naging karanasan mo sa pagtawag? Actually, hindi ko na officer to. Pero sa akin naranasan sa pagtawag niya sa akin, question mo. Nung first time ko tumanggap ng Panginoon, doon ako parang gumising sa katotohanan that it was there is God. Sa totoo lang, iba ang pagsamba namin doon. Kung may kailangan lang kami, magsasamba ako. Ganon. Kung gusto lang mag-church na ako. So, nung ang Panginoon na tinawag, natanggap ko na siya bilang, nung sumampalataya na ako sa Kanya, sa Kanya na, talagang tinawag niya ako na, ikaw, dapat ka maligtas. Dahil sa pagsamba namin sa Diyos-Diyusan noon, kasi devoted talaga ako lang kasi ako sa pagkabata. First time ko nakatanggap ko ay Pastor Ninyo na tanggapin mo sa aking Panginoon bilang tagapagligtas mo. So, nangyari yun dahil nandun ako sa kabimit ng kabatayan noon. So, naligtas ang natibalang Panginoon sa akin. Ang aking stroke yung nahil ba ako? Then, it was, na-realize ko there is God na tumutulong sa akin. Then, sa na yun, that is calling for me na i-change ko ang pananaw ko sa buhay. So, aking pananampalataya noon, nagkaroon ng strong faith na talagang kailangan talaga sumampalataya ko. Tumawa ako sa Kanya. Na lumapit ako sa Kanya, sumamba ako sa Kanya sa respeto ng katotohanan. Yun ang ko noon sa Kanya na lahat ng aking sakit, lahat ng aking alalahanin. So, sabi pa ng Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. Yun ang ko sa akin. Lahat niyang problema ko, lahat niyang pinagaan, lahat niyang at aking niligtas pa sa project. So, it was that there is God na ikaw talaga pag tinawag ka talaga ng Panginoon at saka pinuga, ginising ang iyong pusot damdamin mo. Talagang matatagpuan mo siya na andyan siya para sa iyo. That's it. Thank you. Meron pa tayong 1 minute kay Sister Feli. Hindi maliligtas sa lahat. Purihin ng Diyos, ako ay ang testimony ko lang sa buhay ko. Habang sinapupunan pa ko ng aking magulang, ako ay ganito ng aking pananampalataya. Kami ay nagmula sa Foursquare Church, nakilala ni Pastor Sinibulaan. Doon pa lang ako sa napununan ng magulang ko, at ako'y pinanganak, hinandog na ako sa ganitong religion, sa ganitong congregation. At pagdating ko ng mag-teenager na ako, nagpabaptize na rin ako. At pagtaka mama ko tuwing mayroon kami DBBs, na wala lagi ako sa bahay, yun ay nandun ako lagi sa church. At ako'y hindi ko kalain hanggang pagtanda ko, ay ang ganito pa rin ang aking pananampalataya na sinunod ko ang yatak ng aking mga magulang at gano'n din na pinagpo rin ako ng Panginoon kahit ako'y ay
Nagay ano ba, ganito na panahon ko na tinawag din ako noon sa Assembly of God, naging deacon, naging assistant ako ng pastor, pero talaga kung saan ka talaga linagay ng Panginoon, ibabalik niya ka. Ito rin ang Panginoon. Wala man pinamana ang aking magulang, kayamanan man o lupa. Ito ang aking pinagmamalaki, ang kayamanan na sa buhay na walang hanggan. Praise God. So, purihin ang ating Panginoon sa mga natutunan, binahagi at testimony ng bawat isa. Naway tayo magpatuloy lagi sa pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat may mga bagong nire-reveal sa atin. May mga bago tayong nararanasan, lalo na sa ating pinag-aralan ng preparation for calling. Kapag tayo tinatawag ng Panginoon, talagang mararanasan natin yung mga hindi natin nararanasan. Amen. Kaya kapag nararanasan mo, amen, nakikita mo yung purpose ng pagtawag ng Panginoon sa iyo, mas lalo kang maglilingkod sa Kanya. Bilang karanasan ko din sa Panginoon, amen, naranasan ko na marinig ko yung boses ng Panginoon habang ako'y nagbabike. Naranasan ko yun, testimony bilang nagpapalagad sa Panginoon. Kaya simula nun, akala ko may mga years na ako ng 2 years, amen, na nagpapalagad, nagpapadisciple. Pero first time kong ma-encounter yung boses ng Panginoon. Kaya nagsimula ako doon na maglingkod ako sa Kanya kasi alam kong tunay ang Diyos. Amen. Buhay siya nangungusap sa atin. Kaya kung nararanasan mo yun, magpatuloy ka sa pagtawag ng ating Panginoon. Marami pa tayong mararanasan, pero marami pang tayong pagtatagumpayan sa biyaya ng Panginoon. Kaya ngayon, tayo magsitayo, tayo mananalangin sa ating Panginoon. Minsan pa, purihan at palakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Salamat sa iyo. Amen. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Magbanal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pag-uusap mo patungkol sa pagtawag mo sa amin, Panginoon, na magkaroon kami ng purpose, Panginoon God. Makita namin ang mga angat kalikasan na yung ginagawa sa aming mga buhay, mga pagsubok, hindi namin tignan, kundi tignan namin ang mga pagtawag mo, Panginoon, na may magkakaroon ng katagumpayan, Panginoon God. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, mga testimony about sa pagtawag mo sa kanila, ay lalo nilang maalala ito at lalo silang maglingkod, sumunod sa iyo, at magpatuloy sa iyong kalooban, Panginoon. Dalhin mo din po ang iyong mga anak na wala pa sa iyong banal na gawain. God, ibangon mo sila sa anumang higaan ng katamaran, kahinaan, at kasakitan. Kami po'y God, umaasa, ikaw ang gagawa ng dakilang bagay magpupuno sa iyong banal na gawain, Panginoon. Aming inaangkin, God, ang mga natutunan namin, itatak mo sa aming mga puso at isipan. At bigyan mo kami, Panginoon, ng pananampalataya na matibay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Ikaw pong purihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po makapanalangin ang bawat isa. Amen. Pwede na pong mag-prepare din yung mga nakapanalangin ng music ministry. Praise God.